Sunugin ang aswang! Sunugin ang aswang! Ang mga sigaw ng mga tao ay umabot sa kalangitan. Ang kanilang mga mukha puno ng galit at takot. Si Maria, nakatali sa poste. Tinutok ng mga gwardya ang mga umaapoy na kahoy sa paligid niya. Magbabayad kayo. Lahat ng aapak sa lupa na ito, hinding-hindi ko patatahimikin. Kahit ilang taon pa ang lilipas, pagbabayarin ko kayo. Ang hangin ay nagdulot ng nginig sa mga katawan ng mga tao habang patuloy silang nagmamasid. Ang mga mata ni Maria, puno ng galit, ay nakatutok sa bawat isa sa kanila. Ang apoy ay sumabog at ang kanyang katawan ay unti-unting tinangay ng mga nagniningas na kahoy. Ang mga sigaw ng mga tao ay nagsanib sa hangin, ngunit ang mga salitang binitiwan ni Maria ay nanatiling buhay. Ang sumpa ay tumagos sa bawat sulok ng bundok Banahaw, isang babala sa mga darating na panahon. May mga kwento raw na hindi mo dapat ibahagi, pero paano kung ito na lang ang natitirang paraan para mailigtas ang iba? Ito ang alitaptap ng dilim, mga kwento ng nilalang, sumpa, at misteryong namumuhay sa anino ng ating mga paniniwala. Kung mahilig ka sa mga kwento ng kababalaghan, misteryo, at mga tunay na karanasang nakakakilabot, palambing naman, pa-subscribe, like, and share the video. Siguradong magugustuhan nyo to, guys. Iba ang pakiramdam dito sa Mount Banahaw. It's exactly what we need. Masayang sabi ni Belle sa team nito. Ang retreat ng kanilang team ay isang magandang pagkakataon upang makapagpahinga at mag-recharge mula sa nakakapagod na araw-araw na trabaho. Isang buong weekend sa bundok, malayo sa mga tawag, chat, at walang katapusang oras ng trabaho, walang nakakaalam ng mga misteryo na matagal nang nakatago sa bundok na kanilang tinatahak. Habang ang grupo ay tumutok sa biyahe, naramdaman ng ilan ang kaba sa kalagayan ng lugar, ngunit sa mga mata ni Belle, kitang-kita ang excitement. Nag-uusap sila, nagtatawanan, at paminsang may nagpo-post sa social media, hindi makapaghintay na ipakita sa iba ang kanilang adventure. Guys, pag makakita ako ng magandang tanawin dito, ready na akong mag-vlog, pati na yung mga puno. Papatungan ko ng hashtag Mount Banahaw Vibes. Excited na wika ni Rhea sabay tingin sa labas ng bintana. Magandang vibes nga pero naku Rhea, mamaya na yan. Malayo pa at matarik yata. Yung daan papunta sa tutuluyan natin. Baka magkabali-bali ang katawan ko dito. Sagot ni Ate Cha, ang pinakamatanda sa grupo. Agad tinulungan ni Paul at Tim si Ate Cha sa mga dala nitong gamit. Habang si Jolo naman ay tinulungan si Rhea at Belle sa kanilang mga dala. Isang Airbnb ang nabook ng grupo. Si Sam ang binabae sa grupo ang nag-organize ng lahat. Medyo luma na ang Airbnb na nakuha nila, pero malinis naman ito. Maganda ang tanawin, presko ang simoy ng hangin at maririnig pa ang huni ng mga ibon. Hindi man ganun kalaki ay tama lang sa 7 katao. Sinalubong naman sila ni Mang Kanor at Aling Dulce ang may-ari ng Airbnb. Naku, kayo na ba ang magbabakasyon dito? Sabi ni Mang Kanor. Sana ay nag-text kayo kanina at pinasundo ko kayo. Yes po, Mang Kanor. Kami po yon. Ako po si Sam at ito po yung mga katrabaho ko. At magre-retreat po kami. Parang healing retreat at spiritual retreat na din. Sabi ni Sam. Ay oo iho, maganda nga yan. Sabat naman ni Aling Dulce. Agad naman silang tinulungan ni Mang Kanor at Aling Dulce sa mga dala nila at ipinakita ang mga silid nila. Magkasama sa isang kwarto si Rhea, Ate Cha at si Belle, habang sa isang kwarto naman sina Jolo, Tim, Paul at Sam.
Kinaumagahan, naghanda na ang grupo para tunguhin ang kuweba ng Suso na matatagpuan sa mababang bahagi ng bundok. Naghihintay na sa kanila doon si Sister Daisy, ang madre na kinausap ni Sam upang mag-lead ng retreat para sa grupo. Habang naglalakad sila sa makipot na daan patungo sa kuweba, kitang-kita sa mga mata ni Belle ang excitement, pero may kaunting kaba. Hindi ko akalain na may ganito pala, wika ni Belle, sabay tanaw sa madilim na kagubatan. Tanging ang mga huni ng ibon at ang tunog ng mga yapak sa lupa ang maririnig sa paligid. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may kakaibang pakiramdam na sumasabay sa hangin. Parang may nagsusumpang lihim sa lugar. Before we start, pwedeng mag-picture taking muna kami? Wika ni Rhea kay Sister Daisy. Aba, oo naman, sagot ni Sister Daisy na may ngiti sa labi. Kaya naman, nagsimula silang magkuha ng mga larawan at selfie. Nagpakuha din sila ng group photo kasama si Sister Daisy. Lahat sila ay tuwang-tuwa habang nagpo-pose at nagsasaya. Hindi alintana ang mga nararamdamang kaba at excitement. Ngunit tila ba may naramdamang kakaiba si Paul nung nag-group photo sila. Parang may malamig na kamay na humawak sa balikat niya. Ramdam niya ang tulis ng mga kuko nito. Ngunit nang tiningnan niya, wala naman. Kaya't hindi na niya ito pinansin. Iniisip na baka gawa lang ng pagod. Pagkatapos ng kanilang mga activities sa kuweba, nang dinala naman ni Sister Daisy ang grupo sa Dungsan River, doon, nagsagawa sila ng iba't ibang activities at nang matapos na ang mga ito, muling nag-post ang grupo para sa mga larawan. Habang nagpapapicture, bigla nilang naramdaman ang nakakakilabot na lamig sa hangin. Biglang may humila sa buhok ni Rhea na inakala niyang si Sam. Sam, ano ba? Umayos ka nga. Ba't ka ba nangihila ng buhok? Ha? Sabi ni Sam, naguguluhan. Hindi ko hinilay ang buhok mo, no? Sagot naman ni Sam. Naku guys, tama na nga yan. Sabi ni Jolo, sabay tawag sa lahat. Magpatuloy na tayo sa pagpicture para makauwi na tayo. Dumidilim na. Nang makauwi na sa Airbnb na tinutuluyan, nag-ayos na sila para makapaghapunan at makapag-shower. May mga naihandang pagkain si Mang Kanor at Aling Dulce para sa kanila. Nang matapos silang kumain, kanya-kanyang pasok na sila sa kanilang mga kwarto, habang si Tim at Paul ay nagpaiwan muna sa may balkonahe para magsigarilyo. Habang nagkikwento sila, biglang nakaramdam si Paul ng kirot sa kanyang balikat, kung saan naramdaman niya ang parang kamay na humawak ng mahigpit nung nagpapapicture sila. Oh, anong nangyari sa'yo, pre? Para kang biglang napaaray dyan. Pagtataka ni Tim sa katrabaho. Pare, yung balikat ko. Iniangat ni Paul ang sleeves ng damit at doon nila nakita ang parang marka ng mga kuko. Na paano yan, pre? Tanong ulit ni Tim. Pare, ewan ko lang kung maniniwala ka ha, pero kanina, dun sa kuweba, nung nagpapapicture tayo, may naramdaman akong malamig na kamay na humawak nang mariin sa balikat ko, parang matutulis na kuko na ibinaon. Ha? Pagtataka naman ni Tim. Hayaan mo na yan, pre. Baka pagod lang ako, sabi ni Paul, sabay tinangka nilang kalimutan ang nangyari. Papasok na sana ang dalawa sa loob nang sinalubong sila ni Rhea at Ate Cha at napansin nilang namumutla ang dalawa. Anong nangyari? Tanong ni Paul sa dalawa, pero hindi sila umimik. Ngunit ipinakita nila ang isang kuha sa kuweba at doon nga ay nakita nila ang isang maiitim na kamay, may kulubot na balat, na nakahawak ng madiin sa balikat ni Paul. Nagkatinginan si Paul at Tim at tila nagkaroon ng katahimikan. Hindi lang yan, sabi ni Ate Cha. Tingnan niyo itong kuha natin sa Dungsan River. Parang may anino ng babae sa likod ni Rhea na nakahawak sa buhok niya. Sabi ni Ate Cha, na nanginginig pa sa takot.
I swear guys, naramdaman ko talagang may humila ng buhok ko kanina. Akala ko nga si Sam eh. Dagdag ni Rhea. Habang nagkakatinginan ng magkakaibigan, narinig nila ang mga alulong ng mga aso sa malayo. Naku, tara na, sabi ni Ate Cha. Pumasok na tayo at hanapin na natin sila, Jolo, Rhea at Sam. Naninindig ang balahibo ng mga magkakaibigan at agad-agad silang pumasok sa loob. Sabay-sabay nilang isinara ang pintuan na agad isinara ni Ate Cha. Nasa loob na sila at naabutan nila si Sam at Belle na kumakain sa dining area. Oh, andito pala kayo guys, wika ni Tim. Asan si Jolo? Tanong naman ni Paul. Natutulog na ata, sagot ni Sam. Mukhang napagod kaya maaga natulog. Guys, may sasabihin sana kami. Pagsisimula ni Paul, sabay taas ng sleeves niya. Naku, na paano yan? Ba't parang nakalmot ka? Tanong ni Belle kay Paul. Dito na isinalaysay ni Paul ang nangyari sa kuweba at tamang-tama, lumabas naman si Jolo mula sa kwarto at naupo din sa kanilang paligid. Pare, akala ko ba maaga ka raw natulog? Sabi ni Tim kay Jolo. Gusto ko nga sana matulog bro, kaso ang ingay ng mga aso umalulong, parang may kumakaluskos sa padere. Sagot ni Jolo. Anong nangyari sa balikat mo? Tanong ni Jolo nang makita ang mga kalmot sa balikat ni Paul. Sasagot na sana si Paul nang biglang nagsalita si Rhea na mumutla at iniabot ang kuha nila sa kuweba kung saan kitang-kita ang itim na kamay na nakahawak sa balikat ni Paul. Tumingin sa kanila si Jolo. Guys, it's possible na sa lighting lang yan, sabi ni Jolo. Huwag niyo ngang takutin yung mga sarili niyo. We all know that can happen dahil sa mga noises when you take a photo, may mga nadidistort na images. Pero paano naman yung kalmot sa balikat ni Paul? Tanong ni Sam. Diba guys, dumaan tayo sa kakahuyan. Malamang baka may mga nasagi si Paul na mga matutulis na sanga dun ng hindi niya namalayan. Ang mabuti pa, linisin mo na yang sugat mo bro para hindi ma-infection, sabi pa ni Jolo. Yung humila sa buhok ko? Tanong ni Rhea. At itong anino sa kuha sa may ilog, paano mo naman to i-explain ha? Dagdag pa ni Rhea. Like I said guys, possible na dahil lang yan sa lighting, sabi ni Jolo. Well, may point naman si Jolo guys, sabi naman ni Belle. Ang mabuti pa, magpahinga na tayo at bukas ay pupuntahan pa natin ang Balanacan Falls. Kinaumagahan, habang nagsisimula ng maghanda ang grupo para sa itinerary nila sa araw na yon, si Sam na medyo nag-aalala. Hindi makakasama si Paul. Inaapoy siya ng lagnat pero binigyan ko na siya ng gamot. So baka mamaya okay na siya. Ganun ba? Wika ni Ate Cha habang inaayos ang gamit. Sige, pahingahin na muna natin siya. Magpapaiwan na lang ako dito. Wala ring magbabantay kay Paul. Sabi naman ni Tim. Kailangan din niyang magpahinga. At nga, nagpaiwan si Tim at Paul sa kanilang kwarto habang ang iba ay tinuloy ang kanilang itinerary. Habang papunta sa falls, abala sa kwento si Jolo nang biglang may nabangga siyang isang babae. Naku miss, sorry. Sorry talaga, hindi kita nakita. Sabi ni Jolo, nagmamadaling humingi ng tawad. Ayos lang, hindi ko rin kasi tiningnan ang daan. Sagot ng babae, tumawa pa ng konti. Kasalanan ko din. No, it's my fault. Sabi ni Jolo, medyo nahihiya. Maganda ang babae, mahinhin gumalaw at maamo ang mukha nito. Ako nga pala si Jolo. Sabi niya, iniabot niya ang kamay. Kasama ko yung mga katrabaho ko. Nag-retreat kami dito sa Mount Banahaw. Ngumiti ang babae, nakipagkamay. Ako naman si Jessa, sabi niya sa mahinang boses. Nice meeting you, Jessa, wika ni Jolo. May sasabihin pa sana ito pero nagsalita naman agad ang babae. Sige,
Mauuna na ako, baka hinahanap na ako ni Lola. Pahabol na paalam ng babae, tila nagmamadali. Pagkaalis ni Jessa, tuloy-tuloy na naglakad si Jolo pero hindi na niya namalayan na napag-iwanan na siya ng grupo. Naging maayos naman ang araw na yon at nang makabalik na sa kanilang tinutuluyan, mabilis silang pumasok sa loob. Pagdating sa loob, sinalubong sila ni Tim pero may pagtataka ito. "Guys, sino yang kasama nyo?" Tanong ni Tim. Tinitingnan ng grupo. "Ha? Kasama? Sinong kasama?" Tanong ni Belle habang nagkatinginan sila. "May nakita ako kaninang babae sa likuran nyo," sabi ni Tim. "Naku Tim, tigilan mo na nga yung pangpaprank mo. Kamusta na si Paul?" Tanong ni Ate Cha kay Tim. "Bumaba na yung lagnat niya. Pero ayun, tulog lang ng tulog sa kwarto. Bumabawi ata ang katawan," sagot ni Tim. Hindi pa din maalis sa isip ni Tim ang nakitang babae na tila nakasunod sa likuran ng mga katrabaho niya kanina. Parang bigla na lang itong nawala sa hangin. At nang nasa loob na sila ng tinutuluyan, kanya-kanyang ayos para makapaghapunan na. Si Ate Cha at Sam ay pumunta sa silid kung saan natutulog si Paul para i-check ang kalagayan nito. Si Jolo, Belle at Tim naman ay nagtungo sa kusina para maghanda ng makakain. Si Rhea ay nauna na sa banyo para makapag-shower. Nang nasa loob na ng banyo si Rhea at naghihilamos habang nakapikit ang mga mata, may naramdaman siyang malamig na kamay na tila ba humawak sa braso niya. Agad niyang idinilat ang mga mata. Kahit may sabon pa sa mukha. Sa salamin, nakita niyang may parang itim na mukha ng isang matandang babae na nakangiti sa kanya. Pero nang idinilat niya ng tuluyan ang mga mata, wala naman siyang nakita. Kahit natatakot, nag-shower pa rin siya. Habang nagsashampoo na siya, namalaya ni Rhea na tila ba nalalagas ang mga buhok niya. Kaya't napasigaw siya sa kaba at tumakbo pa palabas ng banyo. Nang dali-dali niyang buksan ang pintuan, tila nakalock ito sa labas. Kaya nagsisigaw siya sa takot. Buti na lang at narinig ito ni Jolo, Tim at Belle na dali-daling tinungo ang banyo. Agad-agad na sinipa ni Jolo ang pintuan ng banyo at nang bumukas ito, nakita nila si Belle na namumutla at nanginginig sa takot. Nakatuwalya nga lang ito. Kaya't agad siyang dinala ni Rhea sa kwarto para makapagbihis. Narinig naman nila Ate Cha at Sam ang komosyon. Kaya't pinuntahan nila ang mga kasama. Ipinakita ni Rhea ang nalalagas niyang buhok at nang tiningnan ni Ate Cha, nakita niyang may sugat ito at dumudugo pa. "Rhea, hindi ba yan yung bahagi ng buhok mo na sinabi mong parang may humila nung nagpapapicture tayo dun sa may ilog?" Tanong ni Ate Cha kay Rhea. Tumango lamang ito habang umiiyak. "Guys, parang hindi na maganda yung mga nangyayari wika ni Sam. Nag-aalala sa sitwasyon at sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, pumasok naman si Paul sa silid kasi narinig din niya ang ingay. "Paul, kasama mo yung babae?" Tanong ni Tim. "Ha? Sinong babae pre?" Tanong ni Paul. Habang lumingon ang lahat sa direksyon ni Paul, nakakapasok lang sa silid nila. "May babaeng nakasunod sa'yo kanina pre, habang papunta ka dito. Pero parang hanggang dyan lang siya sa pinto. Sumilip saglit at bigla ding umalis," sabi ni Tim. "Tim, kanina ka pa sa babae na, yan wala namang kaming kasamang babae nung umuwi," sabi naman ni Sam. "Guys, mukhang may nangungulo ata sa atin at sinundan pa talaga tayo dito," sabi ni Belle. Ang mga mata nito ay puno ng kaba. Habang nag-uusap sila, isang malakas na kabog ang narinig nilang nanggagaling sa kusina. Kahit natakot, chinek pa rin nila ito at dito nga nakita nila ang mga basag na pinggan at mga baso. "Kailangan na nating umalis dito," sabi ni Ate Cha. Nakita sa mukha ang takot. "Pero gabi na ate," sabi ni Jolo.
Bukas na bukas tawagan natin sila Aling Dulce at Mang Kanor, sabi pa nito. Siguro mas makakabuti kung sa sala na tayo lahat matulog, nang sa ganun ay magkakasama tayo. Saad naman ni Belle na inaalalayan pa rin si Rhea. At nang gabing iyon, tanging ang mga alulong ng mga aso ang kanilang naririnig. Sinabayan pa ng mga hikbi ng isang babae na para bang umiiyak mula sa dilim. Lahat sila'y kinikilabutan, ngunit pilit nilang pinikit ang mga mata at nagpatuloy sa pagtulog. Nagpalitan na lamang sila upang magbantay. Kinaumagahan, nang magising sila, tahimik ang paligid. Lumabas sina Belle at Sam upang maghanap ng magandang signal para matawagan si Aling Dulce at si Mang Kanor. Habang naghahanap ng signal sa bakuran, may napulot na larawan si Sam. Luma na ito at ang dulo ay parang nasunog. Tiningnan pa rin niya ito. Sa larawan, isang magandang babae na may mahahabang buhok at nakangiting maamong mukha. Sa hindi malamang dahilan, tinago niya ang larawan sa kanyang bulsa. Habang tinatawagan ni Belle si Mang Kanor, narinig nila ang boses ni Jolo na tila natataranta. Guys, si Rhea mga at Paul, inaapoy ng lagnat. Ang ulo ni Rhea, walang tigil sa pagdugo at naglalagasan pa din ang buhok niya. Si Paul naman, yung sugat sa balikat, parang lumaki at nangitim na. Tila ba kumalat ang pagkabulok sa braso. Nang marinig ito, dali-daling pumasok si Sam at Belle habang kausap pa rin ni Belle sa telepono ang mag-asawang may-ari ng Airbnb. Lalabas muna ako guys, bibili ng gamot para kay Paul at Rhea. Paalam ni Jolo sa grupo. Sasamahan na kita, wika ni Tim. Sige, huwag kayong tumagal ha, sabi ni Belle. Parating na rin kasi sila Aling Dulce at Mang Kanor. Umalis na nga sila Tim at Jolo para makabili ng gamot at sa daan nakasalubong nila si Jessa. Jessa, tawag ni Jolo at ngumiti naman ang babae. Kamusta ka na? Tanong ni Jolo. Okay lang naman, ikaw? Kamusta? Tanong din ni Jessa kay Jolo. Naku, mahabang kwento, sambit ni Jolo. Pero naghahanap ako ng mabibilhan ng gamot. May lagnat kasi ang dalawang kasama namin. Ikaw, saan ka pupunta? Tanong nito. Wala. May pinabili lang si Lola, sagot ni Jessa. By the way, Jessa, ito pala si Tim. Pakilala ni Jolo kay Tim. Ngumiti naman si Jessa kay Tim at ngumiti din si Tim, pero tila may bumabagabag sa kanya. Para kasing pamilyar ang dalaga. Jolo, Tim, mauna na ako ha? Paalam ni Jessa at agad-agad na umalis. Pre, sabi ni Tim, paano mo nakilala yon? Taga rito ba yon? Oo pre, ganda niya no. Nung isang araw kasi pre, papuntang falls, aksidenteng nabangga ko siya. Kaya ayun, nagpakilala din ako habang nagsosorry. Ganun ba? Wika ni Tim. Pare, mukha kasing pamilyar siya. Parang nakita ko na siya, pero hindi ako sigurado. Habang nangyayari ito, sa Airbnb, dumating sina Mang Kanor at Aling Dulce. Nakausap nila si Ate Cha at tinanong sila tungkol sa mga nangyari. Kinwento naman ni Ate Cha ang lahat sa mag-asawa. Tahimik lang ang mag-asawa habang nakikinig kay Ate Cha. Maya-maya pa dumating sina Jolo at Tim sa Airbnb dala ang gamot. Agad na inalalaya ni Belle at Sam sina Paul at Rhea para makainom ng gamot. Habang nagpapaalam si Sam na aalis na sila at uuwi na lang, bigla namang napilipit sa sakit ang tiyan ni Jolo. Tumakbo ito patungo sa bakuran at nagsuka. Dali-dali naman siyang sinundan ni Mang Kanor, Aling Dulce at pati na ni Sam. Doon, nakita nila na parang malapot at kulay berde ang suka ni Jolo. Pinagpapawisan din siya at bigla na lang siyang nahimatay. Sumigaw si Sam ng tulong, kaya agad na lumabas si Tim para alamin ang nangyayari.
Doon niya nakita ang kaibigan sa damuhan, walang malay at katabi ng mga malalapot na kulay, berdeng suka. Nang napatingin siya sa labas ng bakuran, nakita niyang muli ang figura ng babae. Andito na naman yung babaeng nakasunod, wika ni Tim. Kaya napaangat din ang tingin ni Sam. At sa pagkakataong ito, nanindig ang kanyang balahibo. Kamukha niya yung babae sa larawan, sabi ni Sam. Babae sa larawan? Tanong ni Tim. Kinuha ni Sam ang larawan mula sa kanyang bulsa at pinakita ito kay Tim na nanlaki ang mga mata. Si Jessa! Sabi ni Tim, tanging gulat sa kanyang boses. Sinong Jessa? Tanong ni Sam. Kilala mo siya? Siya yung babae na nakilala ni Jolo nung isang araw. Sagot naman ni Tim. Pero, sabi ni Sam, siya yung babae na nakita ko ngayon lang na nakatingin sa atin. At siya, imposibleng maging kakilala ni Jolo dahil siya rin yung babae sa larawan na may petsang 1945. Lumapit sa kanila si Mang Kanor, tiningnan ang larawan at napatingin kay Aling Dulce. Dali-dali namang nagsalita si Aling Dulce. Mga anak, magmadali kayo at buhatin niyo na yung kaibigan niyo sa loob at doon tayo mag-usap. Kanor, sabi pa nito. Magmadali ka, magpasama na rin siguro sa isa sa kanila at papuntahin niyo dito si Mang Tasyo. Albularyo ang kailangan ng mga batang ito, hindi doktor. Nagmadali naman silang buhatin si Jolo at ipasok sa bahay. Anong nangyari? Tanong ni Rhea sa mahina nitong boses. Nagsuka at nahimatay. Sagot ni Tim. Mga anak, iho, Tim, siguro mas maganda na hayaan niyo na ang aking asawa ang magpaliwanag sa mga kaibigan mo. Pero kailangan nating magmadali. Samahan mo ako kay Mang Tasyo. Kay Mang Tasyo po? Tanong ni Belle. Nagtataka. Oo, iha. Si Mang Tasyo ang albularyo sa baryong ito. Sagot ni Mang Kanor na nagmadaling lumabas ng bahay at agad naman itong sinundan ni Tim. Aling Dulce, tanong ni Paul, na mahina pa dahil sa lagnat. Ano ho ba ang nangyayari sa amin? Anak, sagot ni Aling Dulce, sabay tingin kay Sam. Nagpatuloy siya sa pagsalita. Sam, ang nakita mong litrato ay larawan ng babaeng sinasabing multo ng bundok na ito. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Ang kwento sa amin ng mga matatanda noon, lalo na ng aking yumaong lola, ay tungkol sa isang babae na ang pangalan ay Maria. Si Maria ay sinasabing aswang, pero kailanman ay hindi ito napatunayan. Ngunit malakas ang kutob ng mga tao na siya ang aswang noon na nambibiktima sa baryong ito. Isang gabi, hinuli siya sa kanyang kubo ng mga taong bayan at sinunog. Sabi ng aking lola, nagbitaw ng sumpa si Maria habang sinusunog. Sinabi niya na kailanman ay hindi niya patatahimikin ang baryong ito. Simula noon, taon-taon, kumukuha siya ng isang kaluluwa mula sa mga dayo upang ipaalala sa mga tao na nariyan lang siya, naghahasik ng lagim. Ngunit may albularyong nakatalo sa kanyang sumpa noon. Siya ang lolo ni Mang Tasyo. Ikinulong niya ang sumpa ni Maria at mula noon, naging maayos at tahimik ang aming bayan. Muling nakabisita ang mga dayo nang walang nangyayaring masama. Pero Aling Dulce, tanong ni Ate Cha, ano po ang nangyari at bakit parang bumalik ang sumpa? Ilang saglit na umiling si Aling Dulce. Hindi ko alam mga anak. Kung alam ko lang, hindi na sana namin kayo pinatuloy. Pero ang ibig pong sabihin ay isa sa amin ang mamamatay? Tanong ni Paul, nag-aalalang tiningnan ang paligid. Tama, sagot ni Aling Dulce. Kaya ipinatawag si Mang Tasyo upang labanan ang sumpa ng multong aswang. Hindi ko lang sigurado kung magagawa niya ito. Pero susubukan pa rin natin. Maya-maya,
Dumating naman si Mang Kanor at Tim, kasama ang albularyong si Mang Tasyo. Agad nitong pinausok ang mga insenso sa paligid at tinanong ang mga magkaibigan tungkol sa mga nangyari. Isinalaysay naman ni Ate Cha ang lahat at ipinakita ang nangingitim at namamagang braso ni Paul, pati na ang kalmot dito. Tiningnan din ng albularyo ang ulo ni Rhea na wala pa ring tigil sa pagdugo. Si Jolo naman ay hindi pa rin nagkamalay. Kinuwento din ni Tim ang tungkol sa babaeng nakita niyang nakasunod at nang gabing nakita niya ito sa loob ng bahay. Iniabot ni Sam ang larawan na nakuha niyang napulot. Matapos nilang maikwento, nagsalita ang matandang albularyo. Ang sumpa ng multong aswang na si Maria. Hindi man natalo ang sumpang ito. Nagawa naman ng aking lolo na ikulong ito. Ngunit nabuksan ito at dito sa aking pagtatawas, nabuksan ito dahil sa isang babae na nakipagkasundo sa kaluluwa ng multong aswang. Babaeng nakipagkasundo sa multo ng aswang? Tanong ni Belle, nagtataka. Oo, iha. Isang babae ang nakikita ko dito sa aking pagtatawas. Pero wala po sa amin ang gumawa niyan. Sagot ni Rhea, isang babae ang nagyaya sa inyo sa kuweba at nag-usal ng mga orasyon upang unti-unting mabuhay ang sumpa. Dali-dali ipinakita ni Sam ang mga litrato mula sa kuweba kung saan makikita ang kamay ng aswang na nakahawak kay Paul. Pati na rin ang larawan sa ilog kung saan may humila sa buhok ni Rhea at kuha sa litrato ang anino ng isang babae. Mang Tasyo, sabi naman ni Ate Cha, ang naghanda po ng itinerary namin ay si Sister Daisy. Muling nagsalita ang albularyo. Isang babae na matagal nang may ipinagdarasal ngunit hindi napagbigyan, kaya naisipan nitong makipagkasundo sa dilim. Kinuha ni Sam ang cellphone at nagdial ng numero. Sino ang tinatawagan mo? Tanong ni Tim. Ang kumbento nila Sister Daisy, kailangan nating malaman kung may alam ba siya dito. Nang may sumagot sa linya, nakita nilang lahat ang mukha ni Sam, takot, galit at pagkalito, halo-halong emosyon. Oh, bakit iho? Ano ang sabi? Tanong ni Mang Kanor. Wala daw silang madre na nagngangalang Sister Daisy at wala ring retreat dito sa Mount Banahaw. Ang huli nilang retreat dito ay mga 2 taon na ang nakalipas at isang Sister Nina ang in charge sa mga retreats nila, hindi Sister Daisy. Napailing ang albularyo at nagsalita ulit. Malamang ang huwad na madre ang gumising sa sumpa. Pero wala na tayong oras. Kailangan na nating maputol ang sumpa o isa sa inyo ang hindi na makakabalik pa ng buhay. Paano naman po natin gagawin ito? Tanong ni Tim. Kailangan nating bumalik sa kuweba at magdadasal ako doon. Ikaw, iho. Sabay tingin kay Paul. Kailangan ko ang patak ng iyong dugo at ipapatak natin ito sa bungad ng kuweba kasabay ang isang orasyon. Tutunguhin din natin ang ilog na inyong pinuntahan at ikaw, iha. Sabi ni Mang Tasyo kay Rhea. Kailangan ding mag-alay ng dugo sa ilog at kailangan nating puntahan ang talon kung saan siya nagpakita bilang isang babae at hindi anino lamang. Papatakan din natin ang daan ng dugo ng inyong kaibigan. Ang huli nating gagawin, sunugin natin ang litrato ni Maria. Pero hindi simple ang orasyong ito, kaya kailangan ko ang tibay ng inyong paniniwala. Kailangan nyo ring isuot itong pangontra na ginawa ko, isang medalyon na nabasbasan ng sagradong tubig, upang habang ginagawa ko ang orasyon, walang sasapian sa inyo. At ganun nga ang ginawa ni Mang Tasyo at ng grupo nila Belle. Matapos gawin ang orasyon, unti-unting nawala ang sugat ni Paul sa braso. Tumigil din ang pagdurugo sa ulo ni Rhea at si Jolo naman ay nagkamalay na. Sobra ang pasasalamat nila kay Mang Tasyo, maging kay Aling Dulce at Mang Kanor. Kinaumagahan, nagdesisyon na silang umuwi sa Maynila. Habang nagmamaneho si Tim, may nakita siya sa side mirror, tila isang babaeng nakalutang sa hangin sa likod ng sasakyan, ngunit paglingon niya, wala naman.
Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-comment at mag-like sa video. Ang inyong mga komento at suporta ay malaking tulong upang patuloy kaming makagawa ng mga kwentong aswang at kababalaghan. Ito ang alitaptap ng dilim na nagpapasalamat sa inyo.